Senator Amy Marcos. Alright. Itatanong natin sa kanya as one of the vocal voices now in the Senate pertaining to this kind of international relations and diplomatic policies that the government should take about. Yes, pero yan, correct ka dyan ka, Eric, kasi gusto rin natin dalhin yung talakayin dahil importante din to ka, Eric, na maipaliwanag natin sa ating mga kababayan yung pag-file ng lawsuit ng Iloilo City. Nice. Nakipag-sanib puwersa sa provincial government Ng Iloilo Province. Iloilo Province And city na. Gano kabigat ang ginawa nilang hakbang sa nangyaring reklamo laban sa NGCP ka, Eric? Thank you, Frank. And I will ask also your reaction, ma'am. Yes. Briefly, ang NGCP po na siyang nagpapatakbo ng sistema sa transmission, grid system, para maitraffic at maipagpapadaloy ang kuryente at supply ng mga kuryente sa buong bansa, ay nagkaroon po ng paulit-ulit na pananagutan dito sa area ng Isla ng Panay at Western Visayas. Ang pinakatinamaan po ay Iloilo City and Iloilo Province, which also serve as the economic and political capital of Western Visayas. So, mga 3 hanggang 4 na milyon na mamamayan ang napektuhan. Ang damage, according to Mayor Treñas ng Iloilo City at kay Governor Tuto Defensor ng Iloilo Province, ang provincial governor, umabot po ng mahigit kumulang 5 billion pesos at the minimum. Ang damage sa negosyo and services, at hindi lang po ito. Marami nang umaatras na mga investor at mga negosyanteng umiiral na dahil sa unstable and uncertain power supply and stability o power continuation sa lugar na ito. So ngayon, nag-file po at nagko-contemplate maghahanda ng filing of class suit for damages. First time po namin nakita ito na tinake on ng local government leaders, ng local government officials at ng mamamayan ang isang malaking oligarkong negosyo like NGCP na mainly pagmamay-ari at kontrolado ng mga nagmamay-ari ng SM at BDO. Ang mga pamilya C, sila Henry C. Jr. Ngayon, anong implications nito? Malaki po ang implications nito sapagkat hanggat hindi naaayos ang grid coordinate interconnection sa Visayas grid at nasa dulo ng grid system ng power supply and transmission ang Panay area, pwede pong maulit muli ang billion cost of damage for massive power outage. At hanggat hindi po ito naaayos ng Department of Energy and Energy Regulatory Commission, ito pong pagpa-file ng kaso ay napakalaking bagay para makakuha po ng katarungan pang-ekonomiya at panglipunan, social justice, ang mamamayan ng Iloilo City at ng Iloilo Province, and to those who were affected by this failure of system of operations and management ng NGCP. Correct ka, Eric. At ito yung maganda dito, ka, Eric. Ipinapakita natin na ang may power dito ay ang mamamayang Pilipino, hindi ang nagmamay-ari ng mga korporasyon. Correct. Yung paghahain ng lawsuit na ito ay talaga naman dapat managot kung sino ang responsibilidad dahil naapektuhan ng ating mga kababayan. Correct. At nakita naman natin kung gaano kahirap ang kanilang kalagayan, ka Eric, na ito ay hindi na dapat maulit muli. Kaya gumawa na ng ganitong hakbang ang provincial government At saka Iloilo City Government. Yeah, at Iloilo City Jointly, Government. Yes, kaya para hindi na maulit, kasi lagi na lang nangyayari ito eh. Kaya hindi natin maarok kung ano yung punot dulo, but every time nangyayari ito na kaya naman solusyonan, tapos bibigyan tayo ng mga kadahilanan na patungkol sa maintenance. Naku po, technical. Sino-sino binibintang nila except themselves, no? Tama. And we are happy that the Department of Energy already directed the Energy Regulatory Commission to impose deadline and sanctions kung hindi ito tuloy ng grid coordinate system interconnection and other projects na nag-promise itong NGCP na tatapusin nila since 2013 or 2014 pa, ma'am, and yet mga 8 to 9 years hindi nila tinatapos, lalo na sa Visayas grid dahil mga isla ang mga probinsya at mga lungsod dito nagkakaroon po ng pangangailangan sa grid coordinate interconnection at pag-install ng high-end technology to prevent failure of system and grid fallout. Ito yung nangyari kaya nag-massive outage kasi nag-fallout ang isang planta, hindi na ibalik sa system, kaagad nagtuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga planta
walang supply sa transmission line, walang interconnection mula sa Negros at Cebu, hindi maka-reinforce ang other supply source from Cebu and Negros. Yes, ka Eric. Gaano ba kahalaga na ang gobyerno dapat ang humahawak ng ganitong klaseng mga planta, ka Eric, at hindi ang oligarko ba ang I don't wanna say totoo naman, oligarko talaga itong nagko-control. Pero yung nagko-control na mga ganito, dapat na gobyerno ang humahawak. Sapagkat at the heart of the economy sa Pilipinas, agrikultura, Ma'am Lorraine, Brother Franco. But next to agriculture is the power industry sector. Wala pong aandar na ekonomiya, transportasyon at iba pa kung wala pong enerhiya nang gagaling sa power supply. Kaakibat dyan ang energy source natin. So lahat po ng ito hindi pwedeng iasa sa dayuhang mamumuhunan at mga oligarkong pamilya na ang layunin ay negosyo at ganansya. Ito dapat ay interest ng public service at interest ng national economy and nation building. Kaya kung sa kamay nila yan palagi at wala tayong regulatory strong power of intervention at wala tayong modernization development program para dyan at magiging kawawa lamang ang ating mamamayan, we cannot push through doon sa development programs ng gobyerno kapag hindi po stable ang ating energy and power source ng ating bansa. Kaya napakahalagang gobyerno ang nangunguna na yan ay protekta, paandarin at i-develop into a modern level of powered supply system sa ating bansa. Kasi grabe na yung frustration din ni Mayor Treñas, ka Eric. Sabi niya, sino ba ang magbabayad ng kagagawan na ito sa aking mga nasasakupan? Naghahanap siya, sino bang mananagot? Dahil nagtuturuan na nga, ka Eric. Diba? Ito yung dapat nating mas pinapaigting na alamin po natin. Kasi, ka Eric, isa sa nakikita ko dito. Alam naman natin na pag ikaw ay kabilang ka sa mga oligarko, ay alam mo kung gaano kalakas ang iyong connection din sa ating pamahalaan. Correct. That is true. Nasanay kung meron man, ay dapat maging professional po tayo at panagutan talaga ng kung sino man ang nariyan at walang kaibig-kaibigan, ka Eric. Tama lang itong Frank na magbayad sila. Ito kasi, syempre, alam naman natin yung nakarang administrasyon, panahon ng ating former president, walang kaibig-kaibigan, ka Eric. Basta pag ikaw ay lumabag sa batas, ultimo na kaibigan niyang general, ay talaga namang hindi pinatawad ni former president. Pinagtatanggal yun. Yes, ka Eric. Kaya yung ganung bagay, wala tayong pagtatakpan. Sisipain ka talaga ni Duterte. Like literally, sisipain ka niya. Naalala mo ma'am, yung dalawang brad niya sa fraternity na na-involve doon sa 50 million na sindikato na operation sa Clark. Wala pang 3 araw, talagang pinatawag niya at tinanggal right away. In public knowledge, yung dalawang brad niya na na-involve doon sa pagkutong ng 50 million at may kaso pa ito. And it made the head of the DOJ secretary na brad niya rin na tanggalin siya sa pwesto. Kahit kaibigan siya ni Digong at Brad. Similarly, sa Bureau of Immigration, nakita natin kung paano niya pinatigil yung sindikato sa palusot ng mga tao, pastillas gang, at pati ang laglag bala. 3 araw. DNR also. DNR, ma'am, yes. Pinatigil din niya yung mga for sale ng mga mining permit at mga exploratory permit ng exploration permit. You know, having worked with the former president, I can tell you na napakalungkot ng it's a very lonely job kasi marami kang magiging kaibigan na pinagkatiwalaan mo na mismo ikaw patatry to rin, 'di ba? So, yun yung kahirapan ng trabahong 'yan. But if you're the president, you really have to go down hard kasi uunahin mo ang Pilipinas, ang bayan. No? So, agree. And because we had a president, ayan na naman kayo hindi po kami nagko-kumpara. We are stating facts. We had a president na hindi nangutang at nagpakarga sa mga oligarko at mga burokrata sa kanyang kampanya. Kaya niyang sabihan ang Manila Water at Maynilad na huwag niyong ituloy ang 13 pesos to 14 pesos na pagsingil per cubic meter na babawiin niyo ang mga 12 billion pesos na sinasabi niyo sapagkat ang tubig na yan ay pagmamayari ng sambayan ng Pilipino at ng bansa at tinutubuan niyo ng lugaw style na pagtubo. Otherwise, ako ang makakalaban niyo itong gobyernong ito. I want to say something lang we recognize that the job of a president, napakahirap niyan, no? And if people keep on comparing the former president to the sitting president,
I think it's just because they miss him. Kasi Sayon. parang tatay yun eh, 'di ba? Para siyang tatay. Pero hindi naman sila when I'm with PRRD kasi the former president, wala siyang salita na na kinukumpara sinisiraan yung sarili niya. niya. Oh, in fact yung comparison niya, honestly, I failed as a president. Yan ang turing ni President Duterte sa sa performance niya. Pinapababa niya yung sarili niya. Hindi niya binibuild up. Kasi nakikita niya na marami pa rin naghihirap, yung ganyan So anyway, that's my take on Yeah. it. No? Nandiyan na Bago isang lahat, guest natin, ma'am. Direct, yes. At isa pa sa mainit na tatalakayin.